Lumilipad ang 36 na linggong inanunsyo ng may likha. Nadalang balal na sabad ng gabi na aakyat sa dambana. Ang pangakong kordero, isang pangakong bagamat lulubog sa kadiliman. Ang mga mata ay magniningning sa aliwan ng liwanag ni Abel. Katulad ng kordero naramdaman ni Eva ng gabing iyon, ang sakit ng panganganak. Si Adan na ang mga kamay ay hugasan pa ng dugo ng handog, ay binalot ang marupok na katawan ng sanggol na ito. Sa malambot na balahibo ng tupa, mga kasuotang sumasagisag sa naglilitas at nagsasanggalang nakatuwiran na tagapagligtas. Habang minamalas at niyayakap niya ito sa kanyang mga bisig, malambing na sinabi ni Adan dito, anak, ang iyong ama ay si Hawa at pinangalanan niya ito na Abel. Nang sumapit ang bukang liwayway, nasaksihan ni Cain ang kagalakan ng kanyang mga magulang sa pagsilang ng anak na iyon, at sinidlan siya ng damdamin ng inggit at puot. Sinabi niya sa kanila na sa kanyang buhay tanging ang kangilang pag-iyak lamang ang kanyang nakita, ang maliit na pakialam na ito kaya ang nag-iisa at karapat-dapat sa kanilang kagalakan. Si Adan at Eva ay masuyong sinikap, ipakita kung gaano nila kamahal si Cain, at ang pagsilang ni Abel ay hindi dapat ikalungkot nito, bagkus ay dapat itong ikagalak. Dahil sa pribilehiyo ng pagkakaroon ng isang kapatid na magiging kaibigan at kasama upang magtulungan sa pagpapalago ng daigdig bilang isang kanlungan ng kapayapaan. Si Abel, napapaligiran ng banal na biyaya, ay lumaki sa pisikal at espiritual na katangian. Noong musmos pa lamang nagsimula na siyang maunawaan ang kahulugan ng madugong handog na iyon. Ang pag-isip na may litka ng sansinukob ay magiging isang bata na tulad niya, na may misyong ihandog ang kanyang sarili bilang sakripisyo, tulad ng mga inosenteng korderong iyon. Para sa pagtubos sa mga makasalanan ay nagpaluhas sa kanya dahil sa matinding damdamin. Tulad ni Cain, mahal ni Abel ang kalikasan at ang mga harding puno ng mga bulaklak at prutas. Nalulungkot din siya sa paglubog ng araw sa abot tanaw na sinugatan ng dilim ng gabi. Gayunpaman ng kanyang mga pangarap ay hindi nababahala sa pakikipagsapalaran, kundi ng pag-asa at tiwala na sila'y magpapapakaba tulad ng mga korderong ihahandog sa dambana. At pagkatapos na paninitan ng puso ng tao ng liwanag at kanyang kagutuhanan, sa gabi ng kasalanan ay sisikat ang araw ng sabat na dalala ang walang hanggang tagumpay. Ang mag-asawa pinataban ng makalangit na pag-ibig ay nagkaroon ng dalawang babae na naman ay nagsimulang maging mga manlalaro sa dakilang espiritual na laban para sa kapalaran ng sansinukob. Buwat sa kamalayan ng kanilang responsibilidad, ang mga magulang na iyon ay nagsikap na itanim sa isipan ng kanilang mga anak mababae ang walang hanggang mga katugunan ng tangharian ng sa pagsisikap na ito, sila'y tinulungan ni Abel ng plano ng pagtubos ang naging pagsa ng kanyang pinakamatatamis na pagninilay. Sa pagtingin pa lamang sa isang kordero, naalala niya ang matamis na alaala ng ipinangakong pagliligtas ang kanyang malaking pag-ibig sa may likhaang siyang nagtulak sa kanya upang